federated group of companies, condominiums, and dormitories in front of the big universities. Wala lang kami sa wala nang nabili sigurong lupa sa bandang Ateneo. Okay. The Torre de Santo Tomas is the biggest one and the tallest in front of UST. One of our building is the Torre de Santo Tomas. Yes. Papatila kami doon ng mga scholars namin at scholars ng university in front kasi nakamowa kami sa kanila. It's a deal. Marketing style. In a corporate setting, may marketing part. Pagpapaganda ng tunog sa kumpanya kung paano makakatuto. Okay? So, what is our MOA with this university? De La Salle FEU. So, ito yung mga big universities na malapit, walking distance lang sa mga big universities. So, nakakaabilang ng free dormitory ay yung scholar din nila. Of course, yung scholar nila, pipili ka, matalino. Taga-Bisaya, saya dito. Matsahin. Okay, magbo-boarding house po. Magkano yung boarding house mo? 8,000, 7,000, diba? Bed space yun yata doon sa mga harap ng 7,000. Diba? Okay, so part yun ng kanilang criteria and qualification. So, we had a meeting with the school scholarship offices of these universities and same policy yan. Kung malayo ang scholar, kung deserve ng kunwari, mo ka namang average, 4 pa yung anak na nag-aaral ng nanay nito. Approve ka na. Why? The thinking is, hindi porke, dapat ba kailangan mahirap na scholar namin? No. Yun ang hindi. Yun ang isa sa iba namin programa. Kaya mababa ang aming dropouts. Okay, sa scholarship program, teacher ang nanay. May 3 kang kapatid, may 2 pa. Approve. Taga Quezon Province, approve. Pero kung taga Sampaloc ka lang, of course, X ka na. Taga Quezon City ka lang, X ka na. Taga Occidental Mindoro ka, yes ka. Okay? Yung mga ganon. Taga Basilan ka, yes ka. Okay. So, ganon siya. Ngayon, that program, this dorm scholarship program, napakahirap. At hindi na kami mapuno, to be honest. Yung slot rooms namin, walang mag-qualify minsan. Kasi kunwari naman, kasi hindi ako magsasabi, oy, tanggal ka na dito sa bahay ni Kuya, or bahay ni Richville, or sa to. Kasi, the one who will dictates for the removal of your dorm scholarship grant is your university. At naka-include yun sa grade mo. Yeah, it's a deal. It's a deal. Yeah. Package eh, bibigyan ka ng free tuition fee, meron akong partner na may pa-dorm, and then kami, ayaw namin yun. Hindi na po ay, alam ko mahirap mag-aral, being a scholar. Pero pag na-delist ka sa scholarship office nila, ino-notify ako ng university that the accommodation for Mr. Juan will end this semester. And kayo yung mag-notify. And then ako, sasabihin ko lang, ka na ba sa next sem, yes po. So, alam naman nila yan. May mga orientation. Okay? So, scholars from universities endorsed by partner school. Actually, hindi ito updated. Tinawa na makaluma na nung sinirox ko. Okay. 2004 na. Okay. Tapos, okay. So, see, yung auxiliary lang kami. Nakikita niyo yan? Nakasupport lang kami sa isang programa ng eskwelahan na pang-edukasyon pa rin. Okay? Pero, meron din dyan ng monitoring I wrote.
Of course, yung monitoring dun sa academic, syempre, kung ikaw ay scholar ng TLSU, ay papakawalan mo pa ba? At I believe naman, kaya ka rin naman napili. So, sobrang talino mo na. Diba? Yes. Ngayon. Oo, dami nilang grant. Opo. Diba? Okay. Yan. Dito yung sa dorm, diba? Ngayon, ang monitoring ko is their place and their behavior inside the dorm. Yun lang yung scope ko. Kumustahan is one of the activities. Kwentuhan, no? And a sort of, sabi ko nga dun sa mga chaplain nila doon, kaya sa scholarship office, aba, wala rin yung pambiling pagkain, sabi namin. Kasi talagang mag-monitor ako sa kwarto nila. Sardinas, noodles. Literal silang mahirap. Matalino sila, nasa maganda sila, umigal sila. Pero wala silang pambili rin ng pagkain nila. Okay? And then I said, every time we had our collaboration meeting, and I said to, di ba nagmamas kayo sa mga school nyo? Pag may mga feast, may mga ganito. Every month, may mga pamis. Eh, di ba kasama nyo naman? Dalhan nyo ng rasyon ng bigas, prutas, biskuit, dilata sa mga nakukolekta ng inyong mga parokya dyan sa loob ng campus. They call it like chaplain, priest chaplain kapag nasa school eh. And then, yes. So, through that, at least, inadapt rin nila yung recommendation namin. Kasi sinabi ko, nagmamonitor ako, itlog, sardinas, ano, baka bumagsak, wala nang talino sa utak. Sila rin naman, naalagaan nila yun. Yun ang bakit? Next faculty ka na. Ganun sila. Talagang sponsorship, scholarship is a human capital. Hindi ka papakawalan ng isang university kung alam nila na ang galing-galing mo. And you will be the second liner teacher in the next few years. Okay, so that one. So the kumustahan program in the dorm is, it's a good. Kasi lagi ko yan, kumusta, kumusta naman kapag may bagong scholar, and then papakilala ko sa old scholar. Ikaw, paano mo na ipanalo yung scholarship mo sa mga bago? Napakinggan lang namin sila. Okay? And have the processing. Iiyak talaga yun. Ay, ba, everything. Now that you are here, holding your scholarship, kami nga, dorm lang. What a humble. Sabi niya, Mom, huwag mong maliitin yun. Kasi ang laki-laking bagay na pinatira mo kami dito. So, yung mga ganang bagay. Yeah, we receive letters kapag nakaka-graduate nila. Ang isang scholar, kapag doktor na, nakakatira siya 7 taon, di ako sa building na. Ayan na, doktor na siya, pumasa na siya, everything. Lahat yung ano na, parang kapamilya na eh, kapag ang tagal mo na talaga. So, ganun. See, yung effective ng program namin, nakita namin yun, that really helps the family, directly, the family, and then the student. Meron kaming mga estudyante like during interview like 2 to 3 hours ang travel time, sometimes record. Okay? Meron rin akong na-interview na ang nanay at tatay nagdodoktor. Walang tigil ka-aaway. And I prefer to apply for this dorm scholarship grant para mas lalo akong makafocus sa aral ko. Ano yan ako ni kwento? And see, hindi ito tungkol lang sa hirap na hirap ang aalagaan o tutulungan ng isang organization. So, yun mga kwento. So, when I read their letter nga every end of the school year, kapag aalis na sila, naiiyak ako. At umiyak talaga ako. And habang umiyak ako, I pray, sabi ko, Lord, salamat kasi isang tagumpay ito para sa mga batang ito na magtatapos na. Pangalawa, mas nararamdaman namin yung paano kami nakatulong sa kanila. Every time I receive a letter. They are, of course, siguro the scholarship office will say, lahat naman ang gano'n eh, diba? Will say, sulat na kayo sa lahat ng mga sponsors nyo kasi alis na kayo. Okay?
So going back to the scholarship program, kasi mas na-excite ako na ikwento yun. Diba? Opo. Distinction program. Going back to the scholarship program, so we partner with big universities, technical schools and vocational schools, culinary, yan. HRM, tourism, why? Kasi syempre, yun ang sinasabi namin. We will provide you talagang magaling, ganyan. Okay? And after your graduation, you are very much welcome to be part of the company. Okay? So, matalino ka. Hirap, kahit matalino ka, cum laude ka, Diyos ko, hindi pa rin kasiguraduhan na may maganda kang trabaho. So, in Richville, you have your from enrollment to employment. Meron kaming pinaka-longest namin na scholar is since kinder. Ngayon, mag-graduate na siya ng PS Management Accountancy, Accountancy Management. And tinatanong namin, sino gusto ng kumpanya? Bahala po kayo na. Sabi na. Okay? So, yung mga nasa, kung kanina kausap ko na bata, galing siya sa isang technical school. And that technical school is, all the vocational and technical school namin, ay hindi yung pipitsuging testa. Okay? We have our students in the most, what do you call it? Effective vocational schools na meron tayo dito sa Pilipinas. Like Don Bosco, Dualtech, Kunlaan, Anihan, Dualtech, Don Bosco are part of the culinary program namin. And then, doon, grabe yung ano namin. Kapag sila pa yung mas na-amaze kami kasi they are vocational, culinary, cookery. And yet, after 4 years, 5 years, nasa cruises na sila. As in, literal. Because during your OJT, nandito ka na sa 5-star hotel. If you work here for 3 years, they like it eh. Kasi dapat makontinue nila yung CV nila na nasa isang 5-star hotel ka lang. Titay sila dito. Hindi masyadong malaki ang sweldo namin dito. Lalo na entry level ka, diba? First year mo. Walang ganun. Na malaki agad ang sahod. Titiisin nila yun. Pero marami sila natutunan. Yes. Okay? And the thing is, continuous yung aming sa scholarship program kasi we do the mentoring. Lahat yan. Okay? Monitoring and mentoring, coaching para sa kanila. So yun, isa pa yun sa malaking function ko kasi ikot ako ng ikot. Pag nagdadala ako ng mga check-in nila sa bawat school nila, kasama na dun yung monitoring, kasama na dun yung coaching. Okay, good thing nga yung mga nasa culinary yung ano ko is cooking din. So, I know it. Medyo may pagkapakaalamay na ako dito minsan pag sa kitchen. I love kitchen kasi. Okay, while others are in accountancy, medical, nursing, engineering, architecture. We like architecture and engineer for the company also. So naniniwala rin kami na ikaw nga, yung galing-galing mo nung nasa university ka. Tapos sinasabi ka pa lang dito, sinashoutout ka na. Watch out for the new engineering na makakasama ninyo sa departamento ninyo o kaya mga architect. So, Parang social work. baka this year. Pero hindi ko cover yung ano Charot. Hindi, social workers. Meron kasi kami ngayon, second year pa lang ng first bachelor degree ng social work sa Panutasan, Lungsod ng Muntinlupa. So, inaay nila ako na mag-lecture soon, kapag third year or fourth year na sila. Nasa second year pa lang ngayon eh. Bagong-bago. Okay. Ata sa atin. So, in the scholarship program, again, this is one that I want you to know na lahat ng scholarship na yon, since auxiliary kami and being a provider, we have our MOA in all the schools.
ang ano is parang again giving again, auxiliary again, partner again of this university. So ganun siya kaganda. So with all the universities, with all the schools, nakamowa yan. Okay? May tanong ka doon? Wala. Clear naman. Okay. But I have to say and add it para mas maunawaan nyo. Alam nyo kapag graduate na kayo, diba? Kapag may MOA kayo sa bawat isang university or ibang korporasyon, you have to ask, dahil korporasyon kami, do you have tax exemption donation? Mm. Yun. Kasi may korporasyon yan, tax shield yan, may foundation kasi yan. Naririnig niyo yan. Familiar kayo sa kanila. Medyo, okay? Hindi kaya nag-foundation ng SM. Ay, kaya nag-foundation si Richville eh. Para ma-tax exempt sila. See? Okay. And that's part of the services. I mean, part siya ng policy ng welfare service na meron. You will encounter, kasi second year pa rin kayo, you will encounter in your third or fourth year na kapag corporate, what are the incentives of this foundation? Kasi malalaki ng kumpanya. And to be honest, the taxes are not much. At ganon din, kalalaki. Okay? Kahit pa paano, kumukuhit kami ng tax exemption in all the programs. Okay? And these universities, partner namin, they provide a tax exemption. We give you a check, a worth of 1 million, and then give us tax exemption. So be it. Win-win tayo doon. I usually partner with the schools or university with the tax exemption. Bago maging isang donee institution, meron yung ina-apply. Okay, so, search nyo na rin lang yun. Masyadong mahaba yung process. Okay? So, ganun yun. I mean, malaki masyado ang kumpanya. At kahit pa paano, sabi nga namin, buti na rin na hindi lahat ng taxes natin ninakaw. Kasi na-shield rin namin yung para sa mga bata, sa mga future professionals ng Pilipinas. I mean, dun na lang kami. Hindi totally kami nagbabayad ng. Pero, of course, may mga ganong bagay. Pero, may tax pa rin. Malaki pa rin. Okay? Okay. The literacy program is the Alpha Basa. Para Basa ang DSWD. Ang Rich Outbill Foundation has Alpha Basa. Okay. The Alpha Basa or the Read to Achieve Foundation, collaborate kami dito sa nagkaano nga eh. Rob. Parang Read to Achieve. Ano ang collaboration namin dito? Read to Achieve. Philippines RAF Philippines Foundation. Okay. Ito, provider namin ito. Okay? Pag sinabi provider namin ito, binabayaran namin ng foundation na yan. Kasi they have a good application, okay, in reading literacy. Okay? In literacy program. Hindi mura. Million. Okay? So, itong programang ito ay isa sa pinakamalawak namin programa dito sa Muntinlupa. 6 na public schools at madadagdagan pa ng 5 eskwelahan. Actually, ano nga, bukas yung meeting ko sa 5 pang eskwelahan. It's a reading literacy program. Ito, paano ako mag-monitor? Mahirap explain pero lalo na po yung recent controversy po ng literacy po. Yeah. We responded to this. Dinevelop namin ito after pandemic. Dati ito lang yun. Dalawa. Kaya ito. Pero sabi namin, tinanggal namin yung feeding program namin. Ito yung pinalit namin. Kasing halaga rin siya ng feeding program. Kamahal. And isipin mo, sinabi ko nga sa'yo, 2 years. In a month or in a year, ang feeding program ko, millions.
tinanggal namin to. Sabi ko, why not having that feeling na nakaka-frustrate rin sa part ko. Sabi ko sinasabi ko yun, ever since, hindi ako makakakuha ng magandang resulta sa feeding. But yet, pinalitan ko ang pangalan, Feed the Hunger, Feed the Hungry. Wag na lang ako feeding program kasi ang hirap ma-achieve ng iyong kilo. Kasi sa bahay mo wala ka rin kinakain. Oh. Pinalitan ko ang pangalan. Yun na, isa yun sa mga pag hindi effective ang programa, nakikita mo bagsak ang programa mo when it comes to monitoring quality of your services, yung indicators mo, 2 years ang pagkain, 2 kilo lang tinaas mo, di ba? Okay, so palitan mo. Pakain lang tayong gutom. At least papasok siya. So, pinalitan namin, hindi iniba na namin, di ba? Hindi na tumaba, hindi na magpapakain tayo sa school para yung mga nagugutom na bata sa bahay nila ay hindi mag-absent, papasok. Yan lang. Huwag natin gawin komplikado ang ating mga output. Di ba? Okay, dumami yung pumasok, walang dropouts. Mula Lunes, ang sarap ng pagkain. Tinamuhan. I have to show you. Laptop. May laptop ba kayong dala? Wala. Wala rin. Okay. Okay natin mag-feed later po. Okay. So mamaya, may mga ipapapanood naman ako sa inyo. Okay. Ano yung makwento na kwento si Smile? Ano Smile? Okay. Okay. So, going back, then inalis si feeding program and then we are now feeding the mind of this young. Okay? Yes. So to respond on the literacy problem in the Philippines. And 4 years ng programa namin. And in a way, kami dito sa NCR ang may champion when it comes to reading literacy program. Gumaya si Pasig Mayor. Binilhan niya rin lahat ng school niya. Sabi ko, swerte naman ng school niya. Pero at the end of it, the delivery of the program will win or champion on how they will monitor it. Ito kahapon lang to. Talagang sakripisyo lang talaga, lalo na kung bagong eskwelahan mo. Kinder sila na. And at kinder level, marunong na silang bumasa. Champion ang panak. Champion na kami dito. Okay. So, all the materials are provided by our provided by our provider. Okay? Lahat yan, di-deliver nyo na lang. So, ito ang structured weekly per letter. Per week. Kailangan may accomplish. So, parang mahaba ang training para sa teacher to become an alphabasa teacher. 3 days training talaga. And during the monitoring, during the demo, kasi siguro dahil 4 na taon na, kahit pikit ako, hindi, nakikinig lang ako sa demo ng teacher. Pag may mali na mali ka na talaga, I directly say, stop, do whatever the script is. Kasi minsan naliligaw pa rin yung teacher, lalo na kung bago ang eskwelahan. So ito, binibigay nga namin sa Muntinlupa. And I think parang dadali na namin sa El Nido Palawan. Our El Nido Palawan just received our license to El Nido Palawan. Yung Region 4, yung Maropa. Region 4B license namin. Okay, so yun yung plano mo there. So that's the main 3 program under educational program. And then the family enhancement strengthening program. Ito na, maganda to. Ito naman, for family of our company employees.
dinidevelop namin, pinapalakas namin ang mga pamilya nila. Why? Of course, given that we gave na employment, di ko na kasi sinali, syempre employment na yun, automatic. Pero, kumusta naman, after employment, kumusta relasyon nyo bilang pamilya? Yun yung pagpapalakas sa mag-asawa at sa mga anak. More on parenting, couple enhancement program, no? Couples enhancement, hindi madali yun. Pagpapaganda ng relasyon ng mag-asawa. Naka-live-in ka. During interview, live-in or married? Live-in. Ako, makakandidate ka ni Miss Maya sa kasalan. Ganon. So, ganon. So, the parents and the children and our youth, we provide them with particular programs that we have. So, we have enhancement program. We have yappies for the youngest. Young ones, mga teenagers. All the formation and virtues, sabihin mo na. But we have all these activities in monthly or quarterly mode. For the parents, quarterly. For the yappies, weekly or monthly yan. Kasi why? Ini-strengthen namin dito sa family enhancement program, family strengthening program, yung values bilang tao, bilang pamilya. At ito ang isa sa pinaka-core value ng may-ari or ng aking chairman at ng aking executive director. Okay, matalino ka nga. Okay? Wala ka namang manners. Bastos ka, magyabang-yabang ka, di ko matalino ka. So may gano'n, di ba? Okay. So hindi uubra sana ng talino mo lang. Hindi. Tekos. Literal kami. Sinasabi ko na parang ini-interview ko pa lang. Meron akong scholar. Lumaki siya sa St. Mary's House. Okay? So silang doktor. Wow. Taas ng inferiority. Kasi nga, abandon. Kung ano man, hindi ko na tinanong kung anong kalimutan ko na sa dami rin naman. Ano. Pero, isa lang tumatak sa utak ko. Yung inferiority niya, it leads up to a bad habit. And parang yung manners niya. Lahat gusto niyang kawalan. Gusto niya siya lang ang superior. Eto na. Sorry. Oh, hindi lang puro talino to, te. Pag doktor ka na, hindi ka pipilahan. Sama ng ugali ng doktor na yun. Huwag tayo dyan. Okay. Ano, lulukahin mo yung mga, no? Yung mga Pasyente. pasyente mo. Ano na po siya? Sabi ko, you are adult na. Hindi ako nagbe-baby ng scholar ko. Real talk tayo. Ito kayong complaint sa'yo. Ay, ba't sama-sama lang tayo? Napaka-uncooperative mo. Nakatira ka rin sa doon. Lahat ng makaroommate mo. Kaaway mo. Ayaw mo silang sasagot sa telepono. Pero ikaw kapag ang magte-telepono, ang ingay-ingay mo. Ganon ko siya. What's your problem? Iyak-iyak siya. I don't care. Sabi kong ganyan. Pero tinuturuan kayo dito kung paano kapag-kapwa-tao. Hindi kayo magkakakilala. Dalawahan na nga lang kayo sa room nyo eh. Ano pa kung marami kayo, diba? Parang gano'n. So, tapos, mag-read and complain kayo sa ka-roommate nyo. Ako magdadala sa scholarship office ng university nila. Hindi lang ako mag-handle na, paki-handle mo rin sila. So, may responsibility kayo po. So, parang gano'n, diba? So, yan. During our kamustahan sa mga scholar namin, lagi, we install whatever virtues na meron sila. Pero, na dapat meron sila. And, like, a simple question na, what are your good deeds in this past few weeks? Ano yung pinaka-achieve? Na tuwan-tuwa ka sa sarili mo na, tinulungan ko yung ma'am, ginawa ako ng paperwork ng kaklase kong hindi naman katilinuhan. Pinakaawa na kasi ako. Kinaya pa ng time mo yan, ha? Okay. Natutuwa rin naman ako. Kasi ipasa naman yan. Yung mga ganyan. Apo. As simple as that. So, yung mga scholars namin, so, we go with the field trips. I mean, all the, hindi siya yung typical na ano ha, na
na field trip to Enchanted. Kahit may mga scholar namin, kapag mag-request ng bayan sa field trip na, ano, may Enchanted na naman dyan. Ako, pasensya na, pag may Enchanted, di ko kayo papayagan, ha? Okay, i-minus ko. Ganun ginagawa ko. Minus ko yung registration fee mo sa Enchanted. Ito lang bibigay ko sa'yo. Bigyan mo kami. Para lang hindi siya makasali. Para yung parent, may counterpart pa rin doon sa field trip. Yes, tama. Pero ito, hindi ito kasama. Ay kasi leisure yan eh. Recreation yan eh. Pero nga, o saan? Oy, lahat na ng field trip, alam ko na ikot ko na ha. Huwag mo nga akong chinichenis. Pero ang mga mahal namin na mga field trips are for the HRM and tourism. Also, Paying the hotel, lahat yan to, ganyan. And of course, mga engineer din, yung mga, alin yung mahal na kurso pa, no? Yung multimedia. Sakit sa ulo mo. Nabayad ako sa binil. Ano na naman yan? Anyway. Basta in-approve naman ng boss namin. Go lang. I have to justify lang. May ano to? Ba't ang laki-laki? I have to research whatever it is. Ma'am, plates daw yan. Ganito yan, ganito yan. I have to details para approve yan ng accounting. Ano yun ng boss? I mean, di ba? I have to know. Kunwari, mga field trips na lahat ng scholars. Kaya nga yung ballpen ng engineer. I have to look at it. Tama naman yung presyo. Meron siya. Laptop. Laptop daw. Sa laptop, ay may MIS naman kami dito. Tingnan mo nga kung tama nga yan. I mean, yung mga iba naman natatanong ko. So, ganun. Diba? So, swerte ka pag Reach Out Bill Foundation scholar ka. Okay? So, whatever it is, parang, basta ito, isa ito sa importante. Lahat ito kasi meron kami para sa kanila. Lahat yan. Okay? Itong mga nanay ng mga alpabasa kids ko, maniwala kayo, kasali rin sila sa kasalan. Okay. For our community outreach program, with the adopted community, yan naman, depende naman kung gusto ko lang i-propose sa boss ko. Like for example, may disaster, binagyo. Marami ba tayo dyang hotel is maraming lumang blanket, maraming lumang toalya. Ipapatabi ko yung lahat. Lahat ang papalit every 3 years ang hotel. Walang ilalabas, walang i-out. Okay, mag-out lang ng pambenta sa para sa empleyado. The rest nakatago yan sa warehouse namin. Kasi when it comes to disaster, response tayo dyan. Toalya, kubot, lahat, no? So, yan. We partner with, of course, with other organization. Like, tipong, may maliit na foundation dito sa Muntinlupa. And then, sige, ikaw yung beneficiary ko sa 11/11 promo sale ng hotel namin. Ito, tuwan-tuwa na siyempre yung maliit na foundation. So, of course, they will just have the letter of intent, lahat lang ng proseso. Para papaletter of intent, then mag-select na ako kung anong foundation. Kasi among the group of the foundation na meron kami dito sa South, they know it naman. Talagang we extend help sa bawat isa. And then sabi ko, ayan, kunwari, naku, Christmas lightning na naman. Hanap na naman ako ng coral na galing sa mga foundation. So, as simple as that naman. Hindi naman yun masyadong malaki. Pero, somehow, di ba, dahil nga, meron pa rin tayong marketing and advertisement that Viva the Hotel partner with this, direkta na. Wala na doon ang pangalan ni Reach Out Bill Foundation. Viva the Hotel partner with blah 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 foundation. Pero, who facilitated? Kasi syempre, ako na yun. More on the facilitation when it comes to partnership of the company. Okay. Pag sa CSR pala, include ko lang yung community outreach, kasama dyan yung kailangan namin magtanim ng puno, linis ng corals, yung mga ganun. Part na yun, CSR na yun. Yeah. In every patuyo ng building ng boss ko, I have to plant. Included na siya. Because you will not get a permit. Naka-include yun sa
ilang story building, ganyan. How many hectares of mountain ang dapat mong i-convert, may ganun sa DNR, ba? May mga ganong sistema. So, sabi ko nga sa inyo, whatever I share to you, I hope natatandaan nyo, kapag kayo na yung merong gantong programa, ay, nabanggit yan ni Miss Maya sa akin, ganito pala. You have to secure everything. DNR permit for the foundation. It happened talaga. Of course, may mga layaso naman kayo sa bawat company. Hindi lang ikaw. But initially, doing the concept, implementation, timeline ka rin, person in charge rin, importante yan. And then, expected output. The way how ginagawa nyo ang inyong intervention plan ba? Tawag dyan, plan of intervention. Pero sa ganito rin, sa korporasyon, doing the program or project concept, timeline, particular, ano to? Magdadrop pa lang ako ng letter. Draft a letter for DNR. With you have to state whatever Republic Act, kasi magpapatayo na naman ang building. So, person in charge, draft of letter Maya, ayun, follow up, DNR, DNR what? For A, for B, and CR. So, depende kung saan nakalagay. Same with the coastal cleanup. With all the courtesies kung anong barangay yung magbibigay ng DNR, gagawin mo pa rin. Magko-courtesy call ka pa rin sa munisipyo. Kasi hindi basta-basta nagpapatanim ay dito ako magpapatanim. I have to secure kung anong sabihin ni DNR doon ka lang magtatanim. Ako nga sabi, dito lang naman kami sa May Nubali magtatayo ng building. Ang layo-layo naman ng Laguna mo na pinapatayo. Naman sa Cavite pa. Layo nun, sabi ko ngayon. Hindi nga pwede. Hindi siya pwede. So you have to follow whatever the DNR. Okay? And then, networking and referral. Okay, for families, from communities, parents, children. Okay, networking is somehow, ini-include ko siya as programa. Kasi, sino naman ang magiging beneficiary ko dito, di ba? And then, sinabi ko nga, we collab, we partner, we find a better institution or a group of beneficiaries. It's either barangay, NGO rin ba yan, municipal level rin ba yan, provincial level ba yan. And then the referral. For the referrals kasi, dito nagagamit namin ito for medical ng mga empleyado, pamilya ng empleyado namin kapag nahihirapan. When it comes to medical assistance, we don't have medical assistance. We don't provide medical financial assistance, like pambili po ng ganito. Nagsusulat sila. Pero, advantage ko, dahil nandun na nga kami sa level ng lahat ng mga heads ngayon, ay kaklase ko, kakilala ko. Kasama ko sa group, mas madali kong ma-access yung mga bagay. The networking is very important for the referral. Diba? Klase ko sila nun. College, high school, whatever. Kasama ko sa org na ganito. O kasama ko sa ganyan. The networking. Ang bilis-bilis lang. So, achieve naman. Dito, alam nila, kapag ka sa cancer, yan. Alam na yan ang aming lahat ng manager. May mga pakitulungan mo ito. Pamilya ni ganito kasi may cancer ng ganito. So, diretso lang kung anong proseso. I made a good case study for the family. Hindi na galing sa munisipyo. Kasi okay lang naman. Kasi basta rehistrado ka ng NGO mo at rehistrado rin ang gumawa na nakasign ng case study, okay na yan. Itatawag ko lang kung sinong ka-network ko doon o kakilala ko, may ipapadala ko dyan. Please provide whatever medical assistance that you can give. So, swerte-swerte lang lagi dahil are you familiar for sure with Chichi? The AX department head ng DSWD. So, naging co-officer pa siya sa PAS UNCR. And then, isang tawag ko lang, Chichi, papilahin ako dyan ha. Pag nakita mo na yung perma ko, Maria Apo,
i-grant mo na yun ng lahat. Mm. Sabi niya, sobra naman ito. Uy, karpintero namin yan. Yeah, Mhm. I don't usually give referral. Ayoko rin mapahiya ang sarili ko na magkakaroon ng whatever. Hindi. Very selective. Okay? Ano pa? Okay. Qualify, receive services. Nandito na yung lahat. Opo. Primary client. Nandito na rin yung lahat. Makalimutan ko na lahat. Gutom ba kayo? Ay, hindi na. naman. Hindi naman po. Ako nagugutom Ay. eh. Good. I'll give you a break. Kakain ako and then I'll find a laptop. Okay? Para i-show ko yun sa mga programs namin. Okay. Ito yung mga fund allocation. Pero luma na to eh. For college students, 80 to 160,000. For high school, 70 to 100,000. Senior high school na ngayon, 120. Senior high school, 80,000, 90,000. For grade school, 40, maximum of 40. For preschool, see, may preschool kami, 20,000. Laki ng budget. Yun. So, nandito naman yung mga... Ito yung mismong description ng mga programs. So, yun yung sabi. I have pala staff development. Ang perks ko dito is being the head of the foundation is kapag gusto kong training kahit saan, kahit ano, i-grant me. Pero hindi lahat isusupport ng foundation. You have to shell out from your personal pocket. Diba? May international, recent international convention is last July 1st week in Korea. So, maganda naman sa corporate. Yes, ma'am. Interesting. Na ano nga po. Diba? Okay. The methods is the same. Selecting a beneficiary is the same. It's up to you how... Kung may existing program, ganito lang. Minsan kasi, I don't know sa iba, pero among the corporates, huwag mo na itong i-play kasi... Mag-cut out. Ay, sorry. Wala po.